So kung ako po ang tatanungin nyo, ang position ko po dyan is I am in favor po of lowering the age of criminal liability. And as a matter of fact, I actually voted in favor po during my time in Congress, sa 17th Congress, dun sa mga proposed bills para pababain yun siya. Pero hindi lang nagkasundo with the Senate version until eventually hindi na siya naging batas talaga during the 17th Congress. So yun, balikan ko lang ng yung vlog ko kahapon kasi ito nga, napanood natin yung video ni Atty. Pogi tungkol dyan sa criminal liability, which is umaagree siya na na yun nga ipinaglaban nila nung sa 17th Congress. Sabi niya na ayun, I still stand on my opinion na wag sana natin ikulong. Kumbaga parang maglagay lang tayo ng isang institusyon para sa mga bata na magko-correct sa mga ganyang klaseng sitwasyon, which is pinag-aralan ko kahit lang, kumbaga hinapiyawan ko siya sa kumpare ko na si Google, paring Google. Yung sinubukan kong i-research yung yung Juvenile Welfare Act of 2006, which is ayun na nga pala, 20 years na pala yung batas na yun nga kailangan na talaga niyang amyendahan. So sana kung aamyendahan yung batas na yon, sana lubos-lubusin na nila, gawin na nila wag, 'di ba? Halimbawa huhulihin yung bata, tapos wag ikukulong, wag niyo ikulong, wag niyo wag niyo ipamukha sa bata na kriminal siya, kasi kumbaga doon sa pangalan pa lang nung na criminal liability. So parang para tawagin mong criminal yung isang bata, parang naman yun, sobra naman ata. Kasi hindi naman nila kasalanan bakit nagkaganon sila ang may kasalanan doon yung magulang nila kaya sila nagkaganon, kaya sila napunta sa ganong sitwasyon. Kaya yun nga talaga yung sinasabi ko doon sa nakaraang vlog ko, na kung hulihin yung bata, ilagay sa isang matibay na institusyon na ayun, isama na nila sa batas na iaamyenda nila yung isang matibay na institusyon para tsaka yun, pagsamahin nila yung yung KPRRD, gawin nilang mas yung edad, like mga 9 years old nga yung pinaka di ba? Kasi nga meron talaga, sa totoo lang tanggapin nyo man at hindi, meron talagang bata na sa ganong edad meron na talagang ganong pag-iisip. Lalo na sa panahon ngayon, ang dami-daming mga lugar na masisikip, yung mga lugar na maraming masyadong bahay, dikit-dikit ang mga bahay. Tapos yung iba sa hindi magandang environment na lahat ng mga bagay na nakikita sa paligid na-adapt. Ganyan kasi ang bata. Ang bata kasi para siyang sponge na lahat na makikita niya sa paligid niya, i-absorb niya yan. Habang lumalaki siya, nakikita niya regardless kung tama o mali, makikita niya, i-absorb niya yan. So para tawagin silang kriminal, parang kawawa naman sila, parang ang lupit naman natin pagka ginano natin yung mga bata. So yun nga, suggestion, kung makakasuggest is yun nga, wag naman sana natin ikulong sila. Which is, hindi naman sila talaga kriminal, neglected lang sila, pinabayaan sila ng magulang nila Di ba? Why not yung magulang ang pa sa yun nga, isama nyo sa amyenda nyo. Yung magulang, panagutin nyo. Yun yung responsable dyan Pag nag-anak ka, dapat may responsibilidad ka sa anak mo na hanggang sa paglaki mo dyan, dapat yung tuturuan mo simula pagkabata mo kung paano maging mabuting tao, paano makikipagkapwa tao, kung paano mabuhay ng parehas. Hindi mo lang yan pag-aaralin, hindi mo lang yan pakakainin. Dapat kung paano siya mabubuhay bilang tao ng tamang pamumuhay, ganun din dapat ituro mo yun sa anak mo, lalo na kung paano magiging makadiyos. Isama nyo na yan sa sa magiging pag-amyenda nyo sa batas, na kapag halimbawa dinala nyo siya sa isang institusyon, dapat meron din mga religious organization dyan na na magkaroon sila ng time para sa mga spiritual thing naman. Kasi yun ang pinakamahalaga sa lahat pag ang bata naturuan mo ng takot sa Diyos. Yung mga anak ko, tinuruan ko ng takot sa Diyos simula maliliit pa lang, kaya napalaki ko sila ng matitino Wala akong anak na matigas ang ulo, wala akong anak na
na pariwara sa awa tulong ng Diyos. Kasi mga bata, umpisa pa lang tinuruan ko na, maliit pa lang. Dapat nga pati yung mga yung mga nagkakaroon ng teenage pregnancy, dapat yung magulang nun maging liable din eh. Mas malaki kasi yung scope na pwede nating kapag yung magulang isinama nyo yung magulang sa liability na magiging liable, I mean, sa mga ganyang pagkakataon. Pag sinama nyo pati magulang, makukuha yung atensyon nila na, uy, may responsibilidad nga pala ako sa anak ko, na hindi turuan natin sila na hindi lang dapat pag-aaralin mo lang, pakakainin mo lang yung anak mo. Hindi ganun, dapat turuan natin sila paano maging mabuting tao. Alam nyo ba sa Canada, yung mga doon, pamilya doon, bawal nilang iiwanan yung anak nila sa bahay nila ng unattended. Kapag nalaman nila na ang anak mo minor de edad, walang bantay, kinukuha ng gobyerno nila yun. Pwede bakit hindi natin i-implement dito yun? Halimbawa, iniiwanan yung anak nila sa bahay, pinapaubaya sa kapitbahay, pinapaubaya sa tapos pag pinaubaya kay lola, kay lolo, tapos syempre si lola at si lolo hindi rin naman sila kayang bantayan ng ang magiging niyan, yung bata para behave, gadget, ganyan, bibigyan ng laptop, bibigyan ng cellphone para hindi masyadong malikot. Ganun na yung nangyayari eh. Ba't kaya hindi nyo kopyahin yun? Kasi hindi naman masama mangopya eh, kung sa ikabubuti naman. And kung ako po ang tatanungin ninyo, ang sagot ko po dyan ay hindi po yan video games kung ako ang tatanungin ninyo. Kasi based on this t-shirt alone pa lang po nitong accused, ay napakalaking bagay na po talaga nito kasi this is very related to school shooting incidents, itong banda na to. So again, like what I stated dun sa discussion about kay FPRRD, mukhang hindi video games yung inspiration po nila, diba? And I actually made a post about that dito sa Facebook page ko, so pwede nyo naman po makita to. And ako po, I could speak regarding this because ako po I am a gamer since I was, I believe, around 4 or 5 years old. At diniscuss ko na yan yung history ko dito ng pagiging gamer. Yung first game na naalala kong violent was yung Contra sa family computer. Baril-barilan din yun eh, diba? Tapos yung next na violent na nalaro ko, kung nababasa po nyo dito, was yung Doom naman, yung original na Doom sa PC. So when I played that, hindi ko na malala exact age, but more or less I was probably 6 or 7 years old. Pero etong Doom, nung nilalaro ko to siya, despite it being very violent, tapos nakatakot din kasi mga kalaban nyo yan, di ba? Yung mga creatures na kung ano-ano. Pero yung tito ko po na mahilig mag-computer nun, ay sinusupervise ako the whole time I was playing this, yung Doom. Until eventually, naka-adjust ako, natuto na akong hindi matakot, and I understood the concept of the game. And ito, shinare ko rin yung experience ko with Final Fantasy 7. Final Fantasy 7 po was the first RPG that I played na nag-hook talaga sa akin, nag-start nung RPG love. Yung love ko po for RPG games, yung Final Fantasy 7. Tapos yung mga bida po doon, sila Cloud, sila Tifa, sila Barret. Di ba mga rebelde sila doon, yung name po nila is Avalanche na rebels fighting against the corruption and the abuse dun sa environment ng Shinra Corporation. Tapos, in-explain ko rin po dito yung Persona 5 Royal because this is the last JRPG that I finished, the most recent. And it took me around 2 years to finish that on and off kasi napakahaba ng game. At yung game din po na yun as again about rebellion din sa corrupt acts and practices ng government. So kung makita po ninyo, growing up, madami po akong influence about mga baril-barilan and then about pagiging rebelde. Pero kung titingnan po nyo ako now, based on all the content I have put out there in the World Wide Web, in the internet, eto, sinabi ko rin yan dito mukhang ako naman yung pinakamabait na legal and current events content creator sa Pilipinas. So quote and quote lang yan kasi parang self-serving naman po kung ako magsabi talaga Tayo kasi mga magulang minsan, sa sobrang busy natin, yung mga anak natin pinaalagaan na natin sa sa gadget. Kaya maraming mga bata ngayon, dati pagka ang bata English speaking, alta sosyedad Ngayon walang kahit sa squatter nakatira nag-i-English mga bata Hindi sa inaano ko yung mga nakatira sa squatter pero totoo naman kasi na
Dahil kaya ganun yung batang yon kapag ka ganun English speaking, ano lang talaga na nahahalata natin na yung magulang nun pinalaki silang gadget. Yes, yun sa akin yung bunso ko English speaking din yon, pero syempre inalaw ko yun na magkaganon siya kasi mas lamang kasi yung marunong mag-English ang bata mas ano yung comprehension niya in both languages. Kaya inalaw ko yung anak ko na matuto. Kaya baga halimbawa kung paano yung kay Attorney Pogi na sinupervise siya nung tito niya sa paglalaro, ganun ko din sinupervise yung anak ko na okay, hayaan kitang manood ng mga ganyan, basta just make sure that you don't watch stupid things. Yun lagi sinasabi ko sa kanya, you just always watch things that you can learn. Yung mga ganun bagay, hindi mo lang siya papabayaan manood ng kung ano-ano, baka mamaya nanonood na yan ng mga mararahas na palabas. Kasi na-adapt nila yan, so dapat talaga binabantayan natin bilang magulang. Kapag tayo kasi focus tayo sa natin, hands on tayo, sa mga anak natin, hindi natin sila hindi mangyayari yung mga ganyan kasi binantayan natin kumbaga sinupervise natin sila ng tama kasi yung mga batang yan may karapatan din yan maglaro. Bata yan pero meron din time para sila mag-aral, merong time para sa paglalaro, merong time sa mga sa spiritual things. Dapat ganun bilang magulang dapat alam natin yun. Kasi hindi tayo puro hindi tayo puro hanap buhay lang. Tama mo, natin, hindi naman masama maghanap buhay, pero syempre magtira tayo ng oras para sa mga anak natin dahil napakahalaga nun. Dahil kapag lahat ng oras mo inilagay mo lang sa paghahanap buhay, magugulat ka na lang, halimaw na yung anak mo. Siguro hanggang dyan na lang, sobrang haba na ng video ko, sobrang haba na nitong vlog. Kapag meron pa ako idadagdag, ko na lang sa susunod na video. Maraming salamat mga kababayan, mahalin natin ang Pilipinas kahit nahirapan na tayong lahat. Peace out.